Magandang gabi, ako po si Benison Estareja. Meron muli tayong update regarding pa rin sa ating mini-monitor na si Severe Tropical Storm Christine with international name na Trami ngayong 11 p.m. araw ng Miyerkules. As of 10 in the evening ay nasa coastal waters na po ng bayan ng Palanan sa Isabela ang sentro nitong si Bagyong Christine. Taglay pa rin ang hangin na 95 kilometers per hour malapit dun sa kanyang sentro at may pagbugso na hanggang 130 kilometers per hour na po. Kumikilos naman ito pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Kitang-kita dito sa ating satellite animation yung pag-shift ng malalakas na pag-ulan from Bicol Region and Quezon Province, nagtutungo na siya dun sa may area sa pinakamalapit dun sa sentro nitong si Bagyong Christine. Kaya asahan po na maapektuhan ng malalakas na mga pag-ulan ang malaking bahagi ng Cagayan Valley, ganyan din ang nearby areas pa dito sa may Central Luzon, lalo na sa may Nueva Ecija and Aurora. At sa mga susunod pa na oras, maapektuhan na rin po ang malaking bahagi pa ng Cordillera Region, Ilocos Region at ilang pang bahagi po ng Central Luzon. Base sa ating latest satellite animation, wala pa tayong napapalibutang mga cloud clusters na posibleng maging bagyo. Pero sa malayong silangan po ng ating bansa, meron tayong minomonitor na low pressure area. At meron po tayong update dyan sa mga susunod na araw. Ito po yung latest track ng Pag-asa regarding kay Severe Tropical Storm Christine. Sa susunod po na 12 oras ay kikilos pa kaliwa, or westward po itong si Bagyong Christine at tatawidin nga po itong Cagayan Valley, maaaring maglandfall sa may Isabela bago maghating gabi. Tatawidin naman ang Cordillera Region and Ilocos Region hanggang sa makarating po bukas ng umaga dito sa may West Philippine Sea sa kanan po, sa kaliwa po rather ng Ilocos Region. And simula po bukas ng umaga hanggang bukas ng gabi ay inaasahang kikilos ng mabagal dito sa may west ng Ilocos Region itong si Bagyong Christine at simula naman bukas ng gabi hanggang sa Friday ng hapon ay papalayo na ito ng mas mabilis at lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Possible pa rin po as a severe tropical storm o yung may katamtamang lakas po ng isang bagyo. Hindi rin natin inaalis yung chance na habang tumatawid dito sa bulubundukin ng Cordillera and Caraballo Mountains ay humina ito ng bahagya as a tropical storm, subalit magre-intensify muli as a severe tropical storm pagsapit dito sa ating karagatan sa West Philippine Sea. Kapansin-pansin dito sa ating latest track na malawak pa rin po itong si Bagyong Christine, nasa around 700 to 800 kilometers po yung kanyang radius. So in total po nasa higit 1,400 kilometers yung kabuang lawak nito, kaya sakop pa rin po ang malaking bahagi ng Luzon plus Visayas. Itong malalakas po na hangin dulot ng bagyo. At yung pinakamalalakas po na hangin, itong kulay pula na circle, mga around 100 to 200 kilometers from its center. Affected pa rin po ang Aurora at malaking bahagi pa ng Northern Luzon. Sa ngayon po nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 dito po sa malaking bahagi ng Northern and Central Luzon. Kabilang ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, southern portion of Abra at Benguet, and northern and central portions of Aurora, and northern portion of Nueva Ecija. Signal number 3 rin po sa northern portion of Tarlac, northern portion of Zambales, Pangasinan, buong La Union, central and southern portions of Ilocos Sur. So ito po yung mga lugar na makakaranas na hanggang 95 kilometers per hour. Equivalent po ito sa halos sa hangin na kasing bilis ng isang mabilis po na sasakyan. Signal number 2 naman po ang aasahan natin yung mga hanggang 85 kilometers per hour na lakas ng hangin sa Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur at ng Abra. Ganyan din sa buong Apayao, signal number 2. Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, rest of Aurora, rest of Nueva Ecija. Ganyan din ang buong Bulacan, rest of Tarlac, buong Pampanga, signal number 2 po. Rest of Zambales, ganyan din sa Bataan at sa Metro Manila, signal number 2 po tayo sa ngayon. Meron din tayong signal number 2 sa Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, northern and central portions of Quezon, kabilang na ang Polillo Islands, at signal number 2 rin po sa northwestern portion of Camarines Norte. Kapag meron tayong signal numbers 2 and number 3, meron tayong hangin na posibleng makasira po ng mga pananim at yung mga may hirang istruktura, lalo na po yung yari po sa kahoy. At meron din pong tendency na kapag mas malakas pa, like for example, mga signal number 3, posibleng makatumba po ng malalaking puno at mga poste. Meron naman tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa paligid na lugar pa dito sa may southern Luzon and Visayas. Kabilang na dyan ng Batanes, rest of Quezon, gayon din ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon,
northern portion of mainland Palawan, kabilang ng Cuyo and Calamian Islands, natitirang bahagi pa ng Camarines Norte, buong Camarines Sur, Albay, Sorsogon, and Masbate, signal number 1 na lamang po sa ngayon. Signal number 1 din po sa Aklan, gayon din sa Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, hilagang bahagi ng Negros Occidental, Hilaga, and the central portions of Cebu, kabilang ng Bantayan and Camotes Islands. At signal number 1 din po dito sa may Northern Samar, Biliran, northern and eastern portions of Eastern Samar, at sa northern and central portions of Leyte, umaabot nga po dito sa may parteng Visayas dahil malawak yung sakop nitong si Bagyong Christine. At tinanggal na po natin yung mga wind signal number 1 dito pa sa timog na bahagi po ng Visayas at sa bahagi ng Caraga Region. Ito po yung mas importante natin na malaman sa ngayon. Ito yung aasahan natin ng mga paulan sa susunod po na 2 araw. Meron tayong intense to torrential na mga pag-ulan or higit 200 millimeters po sa loob ng 24 oras. That's bukas, October 24 sa may Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora, and Quezon. So nagsishift na po yung matitinding ulan, yung malalakas sa mga pag-ulan natin sa may eastern side po of Luzon. Ito yung mismong pinakamalapit na sa ngayon itong si Bagyong Christine. Heavy to intense sa mga paulan naman na mararanasan around 100 to 200 millimeters. Ang dami ng ulan bukas over Ilocos Region, gayon din ng Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, at ang natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Region, and Central Luzon. Pagsapit naman po dito sa may Metro Manila, makakaasa pa rin po tayo bukas sa mga pag-ulan. That's around 50 to 100 millimeters or moderate to heavy na mga pag-ulan. Gayon din sa Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, Bicol Region, Negros Occidental, Western Visayas, at natitira pang bahagi ng Calabarzon. Pagsapit naman ng Friday, October 25, ito po yung time kung saan nasa West Philippine Sea na itong si Bagyong Christine. Makakaranas pa rin po ng intense to torrential na mga pag-ulan o lubhang malalakas na mga pag-ulan ang Pangasinan, Zambales, and La Union. Ito yung mga lugar po kung saan pinakamalapit yung sentro ng bagyo. At meron naman tayong heavy to intense pa rin na ulan sa Cordillera Region, ganyan sa Bataan at ilang pambahagi ng Ilocos Region. Moderate to heavy rains naman ang mararanasan sa Cagayan Valley, ganyan din sa Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, meron pa rin po sa madaling araw, gayon din sa Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro. Most likely po yung mga paulan natin pagsapit ng Friday, nakakonsentrate lang sa madaling araw at saka po sa umaga ng Friday. Ito mga lugar na nabanggit natin, most likely magkakaroon pa rin tayo ng mga heavy rainfall warnings, mapa yellow, mapa red, mapa orange po yan. Possible po yan, every 3 hours naglalabas naman po tayo ng warnings and mga rainfall advisories. Habang natitirang bahagi pa ng Luzon at natitirang bahagi ng Visayas, makakaroon pa rin po ng makulimlim na panahon sa susunod na 2 araw at makakaranas ng kalat-kalat ng mga pag-ulan and thunderstorms. Itong malaking bahagi ng Luzon and Visayas, nandyan pa rin po yung banta ng baha at landslides. Kaya naman please take note po, makipag-coordinate sa ating mga local disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan lumikas at makipag-coordinate din sa mga local chief executives for possible work and class suspension sa loob pa ng 2 araw. At yung ating mga paulit-ulit natin na sinasabi, no, mag-ingat pa rin po sa mga banta ng baha sa mga low-lying at yung mga hindi masyadong binabaha. Posible rin yung pagragasa po ng mga ilog, lalo na yung mga nanggagaling po sa upstream, bigla-bigla po yung raragasa po sa mga downstream areas at mataas ang tsansa sa may northern Luzon at ilang pambahagi po ng central Luzon ng mga pagguho ng lupa or landslides. In terms of malalakas sa hangin, meron pa rin po tayong mararanasang strong to gale force na mga pagbugso sa ilang parte po ng ating bansa na malayo dito kay Bagyong Christine. Asahan natin sa Thursday or bukas, Mimaropa, Bicol Region, may mga pagbugso. Malaking bahagi ng Visayas, gayon din ng Basilan, Sulu, hanggang dun sa may Tawi-Tawi, meron pa rin po Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, malaking bahagi ng Northern Mindanao, hanggang sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, Davao del Sur, and Davao Oriental, asahan yung mga pagbugso ng hangin. Then pagsapit mo ng Friday, meron pa rin tayong mararanasan mga gustiness sa Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, hanggang dito pa rin sa may Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Camiguin, and Dinagat Islands. At pagdating naman po sa impact ng gale warning o yung matataas sa mga pag-alon,
Asahan pa rin ang hanggang 8.5 meters na taas sa mga alon or nasa halos 3 palapag po ng gusali po yan. Dito sa may seaboards of Northern and Central Luzon including Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at magi dito rin sa may Aurora, Zambales and Bataan. Meron din po tayong hanggang 6 na metro sa loob na 24 oras sa seaboards of Southern Luzon, kabilang na dyan ang baybayin ng Quezon including Polillo Islands, Camarines Provinces, Catanduanes, Metro Manila, ganyan din sa Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro kabilang ang Lubang Islands at sa Calamian Islands. At meron din po tayong gale warning na hanggang 4.5 meters or equivalent sa 1.5 palapag ng gusaling taas ng alon sa ilang pambaybayin po sa Southern Luzon and Visayas, particularly sa Albay, Sorsogon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate, ganyan din ng Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, Negros Provinces, hanggang dito sa may Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Bohol, and Cebu. At hindi rin po natin inaalis yung chance and possibility of storm surge or daluyong ng bagyo dito po sa mga posibleng daanan natin sa may Cagayan Valley at ilan pang bahagi po ng Ilocos Region pagdating po bukas, naglalaro ng 1 to 2 meters yung possible na taas ng storm surge. At yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Every 3 hours meron po tayong update and ang susunod natin na live update naman ay mamayang alas 5 ng umaga. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.